All right. Good morning po ulit. My name is Mr. Apollo Puntar, and of course, we are from Gateway to Canada. The purpose of this brief webinar is basically to provide you information about the do's and don'ts, no? Yung pagpunta niyo po sa Canada as international student to prepare you to have a smooth landing and smooth na pag-settle sa Canada. The second part of the webinar is to prepare you doon naman sa ultimate goal na maging permanent residents po kayo. No? I suppose lahat po kayo ay may visa na. Kung wala pa man, at least padating na yung visa because meron na kayong passport request. No? And most of our clients, ang goal talaga is maging permanent resident, and yung student visa is actually just a pathway para maging permanent resident. So again, there are two parts yung webinar na ito. First is to prepare you bago kayo umalis papuntang Canada and what to expect, mga first few things na kailangan yung gawin pagdating sa Canada. And then yung second part is yung preparation naman para sa application for permanent residence. At the end nung mga slides, nung may presentation, meron po tayong Q&A. Let me just prepare this. Meron tayong Q&A na pwede nating sagutin yung mga specific questions. So, paki-raise lang yung hand. There's an icon there, and then we will unmute you para makapagsalita po kayo. Or, we will call your name. You may unmute yourself and then ask your questions if any. I am very sure there will be lots of questions, and yun yung goal natin ngayong umaga to address those questions. All right. So again, congrats. No? Hindi ko alam kung anong school po kayo. Yung iba sa Fanshawe ay recognized, no? Mostly yata sa Fanshawe, meron sa Vancouver din. Anyway, so let's start with the basic checklist na kailangan nyo pong i-prepare. Dapat handy ito, readily available. Kakailanganin nyo ito sa airport dito sa Philippines, sa immigration, as well as sa immigration counter doon naman sa Canada. Isa-isay natin. Of course, hindi kayo pwedeng makalas kung wala kayong visa. Together with the visa is yung letter of introduction. Yung letter of introduction is basically ito yung approval letter na kadalasan kasabay na ipinapadala together with the visa. Alright? Minsan, pinapadala rin yan via email. So, you need the visa and the letter of introduction. Kailangan nyo rin readily available, meaning hard copies ito lahat. No? Ipiprint nyo po ito lahat. Nasa isang envelope. Huwag nyo ilalagay sa check-in luggage. So, dapat nasa personal bag nyo yan para madali nyo siyang ma-present. Letter of acceptance, or in the case nung mga nag-start na nung September 2020, tapos ngayon pa lang pupunta sa Canada, kailangan nyo ng confirmation of enrollment in addition to sa letter of acceptance. Because the letter of acceptance you have is dated pa nung, for the September 2020 intake. So kailangan ng confirmation na talagang enrolled kayo. Alright? So letter of acceptance or confirmation of enrollment. In the case nung mga nag-start nung September 2020, letter of acceptance and confirmation of enrollment. School support letter, yung ibang school hindi na nagbibigay. No? Pero basically, the school support letter is a document stating na you are allowed to enter Canada to start your class. So galing ito doon sa school. Most of the schools, they provide school support letter upon approval ng inyong quarantine plan, which I will discuss later. Right? Kung wala naman binigay yung school, okay lang. Like yung Fanshawe, hindi na sila nagbibigay ng school support letter. As an alternative, ang pinoprovide nila is yung certificate or confirmation na approve yung inyong quarantine plan. Alright? So number 5 is yung proof of tuition payment. Kung meron kayong resibo, no? Nung proof ng tuition na pinagbayaran po ninyo, dapat dala nyo rin po yan. And proof of funds, kung may GIC kayo, dapat kasama rin po yan doon sa envelope. And of course, meron kayong dalang cash. No?
Ang question dyan is, pagkano ba dapat yung dadalhin niyo pong cash papuntang Canada? Alright. Technically, the amount required is 1 year tuition and 1 year living expenses. Yung tuition varies, depende kung ano yung tuition ng school. Yung living expenses allowance naman, it varies din kung ilan kayong aalis. Kung mag-isa ka lang, then that's 10,000 Canadian dollars. Kung mag-asawa kayo, that's 14 Canadian dollars. Alright. Sorry, may humaba lang po. I have to admit. Now, so if for example, bayad mo na yung 1 year tuition and meron kang GIC na 10,000 Canadian dollars, technically, yun na yung required na dalhin mo, no? So yung cash na dadalhin mo ay kahit magkano na lang. Enough siguro for your mobility, no? But the minimum requirement is at least 1 year tuition and 1 year living expenses. If for example naman, one term lang yung binayaran mong tuition, tapos wala kang GIC, ang expected amount na dala mo dapat is yung balance doon sa tuition. If for example, 1 year tuition is 15,000, and then 1 year tuition is 15,000, and then yung 1 year living expenses is 10,000. So that is basically 25,000 Canadian dollars. If for example, nagbayad ka ng tuition na 10,000 Canadian dollars, so it is expected na meron ka dapat 15,000 Canadian dollars na dala. Yun yung technical requirement. What if hindi kayang magdala ng ganong amount? Well, at least kalahati siguro nung expected na cash dala po niya. But ang technical requirement dyan is yung 1 year na living expenses. Alright? Now, mamaya, expound po natin yan. Of course, kailangan nyo ng passport and valid ito dapat ng at least 6 months, of course. No? And airline ticket, and then yung quarantine plan. Yung airline ticket, one way lang yung kailangan. No? Kahit na yung anak po ninyo ay, for example, temporary resident visa visitor kasi hindi pa siya school age. So hindi kailangan ng two-way na ticket. No? One way lang yung kailangan bilhin. Quarantine plan, dapat nakaprint din itong quarantine plan ninyo kasi hahanapin yan doon sa immigration sa Canada. We will expound on that later. And then, proof of medical or travel insurance coverage. Okay, i-explain ko ito in details later, no? But as an international student, you already paid for your insurance, health coverage, no, through your school. All right? Kaya lang, ang ibinayad nilang sa school is yung para sa inyo. Usually, kailangan yung magdagdag kung para doon sa premium naman ng mga dependents po ninyo. I-explain ko po ito later, no? Para mas maliwanag. But basically, ito po yung mga kailangan nyo pong gawin, dalhin. No? Lahat yan ay except yung number 4 na school support letter, that is optional. Tapos yung proof of travel insurance coverage, optional din ito. Pero yung number 10 na yan is highly recommended. The rest, these are mandatory documents na kailangan po readily available na dala-dala po ninyo. Titingnan yan dito sa immigration, titingnan din sa Philippines, titingnan din yan doon sa immigration sa Canada. Alright? Don't worry, i-explain ko po yan isa-isa. Alright? Okay. So, mga practical tips muna. Because of the pandemic in COVID-19, these are basically, hindi naman ito mandatory but more on a practical side. Highly recommended. Isama nyo po ito doon sa pag-e-empake. Alright? So, sa check-in luggage, magdala na po kayo ng at least 60 disposable face mask or a combination ng disposable and reusable na mask. And magdala rin kayo ng isang malaking one large bottle ng hand sanitizer and 1 box of gloves. No? Gloves. And again, these are not mandatory requirement, more on the practical side.
dahil mas mahirap kung doon pa kayo maghahanap kung saan kayo bibili nito, right? And these are necessity kung tutuusin. Sa carry-on luggage nyo naman, of course, dapat meron kayong dalang at least dalawang face mask, pair of gloves, and then travel size hand sanitizer, wipes, and thermometer. Okay, lalo na doon sa mga paranoid, no? At least nag-check niyo po yung ano niyo, yung temperature. Mahalaga din na may dala kayong temperature thermometer dahil you need to check yourself daily for the first 14 days. Kailangan yung i-report daily kung ano yung situation ninyo. I-explain ko ito later, no? So these are more on practical tips pero highly recommended, right? Alright, so dito pa lang, mag-download na kayo ng mga apps na useful, very useful. Yung ArriveCan app, this is mandatory requirement. The rest, these are optionals, no? Well, except yung sa mga provinces na may nire-require na mga COVID-related na apps sa tracking, no? But usually yung mga provincial governments apps na related sa COVID, madadownload nyo lang kapag nandoon na kayo sa Canada because may mga applications na hindi mo madadownload kung nasa labas ka ng Canada. Pero yung ArriveCan app, yung COVID alert, explain ko pa, no? Yung ArriveCan app, this is mandatory requirement. This is important na i-download nyo po ito. The rest, these are more on optional but highly recommended. COVID Alert is basically to monitor. This is a federal government-initiated app to trace yung mga nag-COVID-19 positive. No? Na-alert ka kapag within the set vicinity ay merong naging positive. So you get to know. No? This is through Bluetooth technology. Yung Arrive for newcomers to Canada, this is a non-government organization initiated app. This is very useful tools. Marami diyang information kung paano maghanap ng bahay, paano maghanap ng trabaho, even yung tips, no, kung paano magdamit para sa winter. Very useful apps. No? So dito pa lang, i-download niyo na po yung mga kailangan niyo pong i-download. Right? Okay. Karugtong ito dun sa pina-explain ko kaninang funds. No? If for example, 25,000 yung required sa'yo, $10,000 lang yung binayaran mong tuition, so expected na dapat may dala kang at least 15,000 Canadian dollars. So merong rule through the anti-money laundering law na kung maglalabas ka ng more than 10,000 or more US dollar or equivalent, kailangan mo siyang i-declare dito pa lang sa Pilipinas. Hindi bawal na magdala ng more than 10,000. It's just that if you are bringing out 10,000 or more, kailangan yung i-declare. So may customs declaration yan. Pagdating niyo sa Canada, there is also a form. May mga questions doon na kailangan yung sagutan. Kung may dala kayong 10,000 Canadian dollars or more, then kailangan yung i-declare. Yung GIC, hindi siya kasama dito sa computation ng 10,000. Kasi yung GIC ninyo is considered na nasa Canada na. So hindi niyo siya dala-dala. The same is true doon sa tuition fee receipt. No? So ang pinag-uusapan dito is yung cash equivalent na dala po ninyo. Meaning yung currencies, manager's check or bank draft or traveler's check. So yung kung ang total niyan is 10,000 or more, kailangan yung i-declare. Hindi naman siya problem. Magiging problem lang yan kung hindi mo siya dineclare tapos nalaman na meron kang more than 10,000, that is a violation doon sa anti-money laundering law. Alright? So, wag kayong ma-pressure po dyan. No? Kailangan nyo lang siyang i-declare. Alright. Before kayo, just making sure no, na yung school po ninyo dapat ay kasama doon sa list ng mga DLIs na with readiness plan approved by Government of Canada. Kung ang school nyo ay hindi kasama sa list, hindi kayo, makakaalis kayo dito sa Philippines pero hindi kayo papapasukin doon sa Canada. Alright? So kailangan nandiyan dyan. Most of our partner schools
kasama na naman dun sa list. So that shouldn't be a problem. Alright, so kanina sabi ko mandatory requirement yung ArriveCan app. It is, no? So simula nung November 21, 2020, yung mga pupunta sa Canada, dapat nandito pa lang kayo sa Philippines, dito pa lang sa airport before you board your plane. Dapat i-register mo na ang iyong travel and contact information, pati na rin yung quarantine plan. So using that app, pwede mong i-register na yung mga details na yun. And this is a mandatory requirement. No? Ngayon, kung hindi mo i-download itong app, pwedeng alin sa dalawa. No? Magtagal ka doon sa immigration or pwedeng pagalitan ka doon sa immigration or pwede rin magkaroon ng multa. No? Kasi mandatory requirement na nga. So free naman yung app na yan and easy to download whether you are using an Android or iPhone. So hindi naman siya dapat maging problem. Right? Okay, so yung use ng ArriveCan app is basically, again, to submit your travel information and then meron diyang confirmation na nakapag-submit ka na. Pagdating doon sa immigration counter sa Canada, hahanapin sa'yo yan. Okay, again, kapag hindi mo siya ginamit, pwedeng magkaroon ng delay or magkaroon ka ng multa na up to 1,000 Canadian dollars. We don't want that, right? So kaya ine-emphasize namin ito, kailangan nyo po siyang i-download. Alright? Gagamitin nyo rin itong app na ito kapag nandoon na kayo sa Canada, no? Nakarating na kayo doon sa inyong quarantine location. You will also use the app para i-confirm na nandoon na kayo sa location and daily, i-record nyo dyan yung inyong mga self-assessment, ilan yung temperature, may ubo ka ba, may sipon, may lagnat, etc. So daily gagawin nyo yan for the next 14 days. So this is their way of monitoring yung quarantine plan, no? Kasi nga, patuloy pa rin yung paglaganap ng virus. So kaya yung first 14 days, nandoon muna kayo sa quarantine place. No? So hindi kayo pwedeng lumabas. Mamaya pag-uusapan natin yung quarantine plan. Right? So yan yung ArriveCan app. Again, this is mandatory. I-download nyo na po ngayon pa lang. And then pagdating nyo sa airport, i-record nyo na ang inyong travel information. And then yung quarantine plan, nare-record din siya. Okay, so kanina na-mention ko dun sa number 10 items yung medical or travel insurance. Why is this important? All right. Una, health coverage ninyo, yung health insurance ninyo as international students, ordinarily, it starts sa first day of your school. This means, kung darating kayo sa Canada, let's say 2 months before your start of your class, so wala kang coverage doon sa first 2 months. So dito pumapasok ngayon yung kahalagahan ng travel insurance for the gap, for that 2 months gap. Okay? If for example your intake schedule is January, most of you I think is January yung start or January pupunta. So kung darating kayo doon, kung ang start ng school nyo is January at darating kayo ng December, so from December upon arrival hanggang sa start ng class, wala kayong coverage. What if magkaroon kayo ng mga medical emergencies? Baka doon mapunta yung pera po niyo. So, kaya mahalaga na bumili kayo ng travel insurance. May mga ipapadala kami sa inyo kung hindi pa napadala ng mga insurance agents na pwede nyo pong kausapin. They are based in Canada para makuhanan nila kayo ng travel insurance. This is not mandatory. Alright? Kaya lang, why take the risk, right? Medyo mahirap po yung mahal, no? Mahal yung ma-hospitalize sa Canada kung wala kang insurance. And doon naman sa may mga accompanying dependents, dito pa lang pwede nyo nang kunan ng coverage yung inyong mga dependents. For example, sa fanshow ka pupunta, ikaw lang yung may insurance coverage. By the way, yung insurance coverage ng fanshow, in-extend nila yan. Ano? Instead na sa January siya mag-start,
ang coverage niyan magsisimula ng December 1. So, ibig sabihin, kahit dumating ka before yung start ng class, meron ka ng coverage. Ang problem is, ikaw lang. Yung spouse and kids mo, walang coverage. So, you need to contact yung MoreCare or kung ano man yung insurance coverage ng school ninyo para idagdag na sa insurance coverage ang inyong spouse and kids. If it's not possible, then pwede nyo silang kunan separately. Alright? So, yun yung travel insurance. Again, this is not technically mandatory, pero this is highly recommended. No? Mahirap magkaroon ng medical emergencies at wala kayong insurance, mauubos po yung pera nyo. Okay? So, hopefully, walang mangyari. No? Ang iba naman, nanghihinayang kasi magbabayad, baka walang medical emergencies, nanghihinayang. No? Kung walang mangyaring medical emergencies, magpasalamat po kayo. No? At least safe po kayo. Pero in the event na nagkaroon ng medical emergencies na wala kayong coverage, malaking problema po yan. Okay. Mahalaga rin itong quarantine plan. No? Most of the schools, meron silang mga kanya-kanyang design para sa pag-submit ng quarantine plan. Yung Fanshawe College, for example, there is an online tool, sasagutan mo lang yung forms and then mabubuo mo na yung quarantine plan. Some schools, however, walang binibigay na ganun, so kakailanganin nyo ng sarili ninyo na quarantine plan. No? May mga provinces din na merong sariling may imposed na quarantine plan form na kailangan yung i-fill out. For example, sa British Columbia, so there is a form, provincial government form na kailangan yung i-fill out. Ang mahalaga dito, get in touch with your school. No? Or yung contact niyo sa school, tanongin niyo kung paano yung arrangement sa quarantine plan. In the event na wala kayong yung school nyo ay walang pinoprovide na form para sa quarantine plan, we've designed a simple form na pwede nyong gamitin. Right? So basically, yung form na ito, nilalaman niya ito, no? Yung contact information, arrival information, yung isolation type is private residence ba yan, o with family or hotel, address ng quarantine accommodation, paano kayo magta-transbiyahe mula sa airport hanggang sa accommodation location ninyo. May mga provinces na pwede yung taxi, pwede yung Uber, pero sa Ontario medyo mahigpit, no? Kailangan private transport, hindi pwede yung mga public utility services, no? Vehicles, no? And then kailangan mo ring i-provide doon sa yung quarantine plan yung support arrangement. Paano yung food, medication, childcare, cleaning supplies. So kailangan laman ito ng iyong quarantine plan. Again, may mga schools na meron silang form na kailangan yung i-fill out. May mga provinces na kailangan yung i-fill out yung form nila. Some others walang pinoprovide. In the event na yung pupuntahan nyo ay walang provided na form, you can use this form which can be downloaded, yung PDF version dito sa URL po na yan. No? You just need to copy it, download it, and then you can print itong PDF file na ito, and then i-print ninyo, that serves as your quarantine plan. Alright? Okay, pagdating naman sa accommodation, usually rin, yung mga schools may pinoprovide na services, no? Yung Fanshawe College, susunduin ka niyan sa airport. Meron din pwedeng i-provide sa'yo na quarantine place at a discounted rate, no? In the event naman na yung school mo ay walang ganong provision, then you can simply check dun sa padmapper.com o sa kijg.ca. Maraming mga pwedeng dito. Maraming makikita kayo dyan ng mga for rent specifically for your quarantine, 14 days quarantine. No? So, hanap lang po kayo. Yung iba, mas pinipili sa hotel. May mga hotels din na merong program for quarantine. No? So, kasama na yung food. Medyo mas mahal lang sa hotels, pero convenient. No? Kasi deliver yung food, sundin ka sa airport. Kung may kamag-anak naman kayo, pwedeng yung kamag-anak or kaibigan ninyo yung maghanap ng quarantine place ninyo. No?
In the event na sa extreme case na wala talaga kayong kakilala, these websites are very useful. Dito kayo makakakuha ng mga rooms na pwede nyo upahan. Yung ibang ginagawa is yung quarantine place nila, yun na mismo yung upahan nila pagdating doon. No? Kung family kayo na pupunta, pwede namang isang ano lang yan, room, pwede kayong magkakasama. No? So, hindi naman kailangan tigigisa kayong room. Alright, sa airport, medyo mas mahigpit ngayon sa immigration, pero kadalasan, no? Pero recently meron kaming client na pumasok sa Canada, halos hindi siya tinanong about those things na pinirepair niya, no? Pinansin lang yung passport niya, maganda raw, no? Yung Philippine passport, and that's it, no? Pero you should always prepare for the worst, no? Again, let me emphasize this: having a visa is not a guarantee that you will be accepted or will be accepted o papapasukin kayo sa Canada. So kailangan masatisfy nyo rin yung immigration officer sa port of entry that you are a genuine student, that you have the funds, among other things. So maaaring may mga random questions, tanungin kayo, bakit kayo mag-aaral sa Canada, etc., bakit hindi sa Philippines, bakit sa Canada, etc. So you just need to familiarize yourself with number one, yung personal study plan and yung quarantine plan. Tatanungin kayo saan kayo tutuloy, no? Paano kayo pupunta doon sa location, no? So kailangan masagot niyo po 'yan. Huwag lang kayong kabahan, hindi naman talaga siya magiging problem. Pero yun nga, kapag nagkaroon ng doubt yung immigration officer sa port of entry, pwedeng i-refuse ka ng entry. For example, tanungin ka, saan school ka papasok, ano yung program na kukunin mo, medyo hindi mo siya nasagot dahil nakalimutan mo or whatever, medyo pwede kang pagdudahan, no? So, but hindi pa naman nangyayari yun, no? Ang mahalaga lang is sagutin nyo directly yung mga questions directly, no? Walang mahabang sagot. Saan kayo tutuloy? Bigay niyo yung address, etc. Paano kayo pupunta doon? Sabihin niyo lang, no? And again, wag lang kayo kabahan, hindi naman talaga siya problem. Alright? Sa port of entry din kayo bibigyan ng study permit. Ganito yung itsura ng study permit. Yung hawak niyo po ngayon is yung visa, hindi pa yan yung permit. Mabibigyan kayo ng study permit kapag nasatisfy nyo yung immigration officer sa port of entry. Yung spouse na kasama, yung anak, mabibigyan din sila. Yung spouse, mabibigyan ng open work permit. Yung anak na school age, mabibigyan din ng study permit and temporary resident visa permit kung hindi pa nag-aaral. Okay, so yan yung itsura niyan. You just need to check yung details, no? Yung tama ba yung pangalan, date of birth, etc. Pero may isang equally important, no? Itong portion na yan, yung conditions or remarks, no? Palakin natin. Alright. Right now kasi, yung study permit, meron na siyang work rights. Hindi nyo na kailangan ng separate na work permit para makapagtrabaho kayo part-time yung 20 hours per week. Dati-rati kasi, kapag student visa ka, meron kang separate na study permit, tapos meron kang separate na work permit. Iba pa yung sa co-op work permit, no? Explain ko yun later. Pero right now, pinag-isa na nila. So yung study permit mo comes with the work rights. Kaya lang, para legal kang makapagtrabaho using your study permit, dapat may naka-indicate doon sa study permit mo na ganyan, no? May accept employment on or off campus if meeting eligibility. Minsan iba't iba yung wordings dyan, pero ang sinasabi lang dyan is pwede kang magtrabaho part-time on or off campus. Kapag walang naka-indicate na ganyan, hindi ka makakakuha ng SIN, yung Social Insurance Number. Ibig sabihin, hindi ka makakapagtrabaho ng part-time. So kapag binigyan ka ng study permit na walang nakalagay, something to that effect na pwede kang magtrabaho, pwede mong tanungin yung immigration officer, i-reprint nila yan. Minsan kasi nakakaligtaan nila yan. Ano yung consequence kung halimbawa hindi mo napansin, wala pala yan? Well, ibabalik natin yung study permit mo. Madidelay lang yung pagkuha mo ng SIN. Kaya doon pa lang sa port of entry, i-check nyo na kaagad. Alright? Ngayon naman, kung yung program nyo comes with a co-op program or co-op placement, then you will be issued a separate
co-op work permit. Alright? So dapat maibigay din siya. If in case hindi kayo nabigyan ng co-op work permit dahil nawala sa isip nyo, hindi nyo na follow up, then i-apply lang natin siya ng co-op work permit. Not a problem naman. Usually naman yung co-op naman ay ginagawa yan during the last term. No? So meron pang ample time to apply for it at wala naman iyong bayad. Alright? Pero mas maganda nga na makuha nyo na. Ang suggestion namin, and lalo na kung ang contract nyo with us ay includes yung PR assistance, please send us copy of your study permit and work permit ng spouse. One is para ma-check namin yung details, kung may mga kailangang i-modify or ibabalik natin yung study permit. And second is para ma-monitor natin yung expiration. Medyo busy na kayo pagdating doon, hindi nyo naman siya araw-araw tinitingnan, no? Yung expiration yan. So once we've got the copy, we will record that sa system namin. And then 6 months before mag-expire yung inyong study permit, may matatanggap na kayong system notification mula sa amin. So reminding you kung ano yung mga kailangan gawin, kung makaka-graduate ka as scheduled, i-guide namin kayo kung ano yung next steps. Kung hindi naman kayo makaka-graduate at mag-expire na yung visa, then we will advise you to extend yung study permit. Right? So mahalaga na alam namin yung expiration and we have the copy ng study permit. Alright? Okay. So yung international student, pwede siyang mag-aral part-time 20 hours per week. Alright? And then pwede lang kayong mag-start magtrabaho kapag nag-start na yung class. For example, January yung intake, dumating kayo November. So from November to December, hindi ka pa pwedeng magtrabaho. Pwede ka lang magtrabaho kapag nag-start na yung class. And part-time lang siya, 20 hours per week. During school breaks, pwede kang magtrabaho okay, ng full-time. Yung spouse na merong open work permit, hindi mo kailangan mag-start yung class ng spouse para magtrabaho. As soon as you landed in Canada, meron kang open work permit, meron ka ng trabaho, meron ka ng, well, kukuha ka muna, of course, ng SIN. Yung SIN, pwede mo siyang i-process na sa airport, no? Pagdating doon. Depende kung anong oras ka darating. Pero mukhang tatanggalin na yun kasi by appointment na ngayon yung sa Service Canada. Kung hindi kayo makakapag-apply ng SIN doon sa airport, pwede naman kayong tumawag sa Service Canada. Yung Service Canada is basically one-stop shop ng government ng Canada. Yung mga services na pwede nyo makuha, doon nyo siya i-register. No? So pagdating doon sa Canada, of course, makakapagpa-schedule lang kayo ng SIN application after your quarantine. So kailangan nyo mag-apply kaagad ng SIN, yung may open work permit holders, because hindi ka makakapagtrabaho hanggat wala kang SIN. Right? Or proof na nakapag-submit ka na ng application ng SIN. Kahit hindi pa lumabas yung SIN mo, pero meron kang proof na in process na siya, then pwede ka nang magtrabaho. Right? Saan ka makakakuha ng trabaho? Basically, online, pwede, pero mostly referrals. No? Involve yourself dun sa community. Sa mga schools, may mga nakapost din yan sa mga boards, sa mga announcements, may mga job openings. So, maraming magiging part-time jobs. Alright, so nasa second part na tayo, kung paano kayo magiging permanent resident. Ultimately kasi ito yung goal. No? Depende doon sa circumstances ninyo kung kailan kayo immediately pwedeng makapag-apply ng PR. If you are single, pupunta ka sa Canada, obviously, kailangan mo munang makagraduate bago ka mag-apply ng PR. Alright? Kung meron ka namang accompanying spouse na merong open work permit, yung spouse na may open work permit, depende dun sa magiging trabaho niya, pwede na siyang mag-apply ng PR habang nag-aaral ka pa lang. Okay? Possible yan. Quite possible yan. So, maraming pathways para maging permanent resident kayo. Ang basic is yung express entry. So what you need to do, because right now, approved na yung student visa ninyo, so pupunta na kayo sa Canada, sigurado na yan, merong document na kailangan na, well, hindi naman kailangan, pero better na gawin nyo na ngayon bago kayo umalis.
one of the major requirement do sa PR application is yung education credential assessment. What it means is kailangan makuha natin yung equivalent ng credentials nyo dito compared sa Canada. So yung process na yun is yung education credential assessment. There are many institutions designated by Canadian government to do the evaluation. Ang pinaka-popular dyan is yung WES, yung World Education Services. So lahat ng PR programs kakailanganin ng education credential assessment. So before kayo umalis, you may want to process this already. Kasi yung process ng education credential assessment, mag-a-apply ka online, magbabayad ka through credit card, and then there will be a request form na ipiprint mo, dadalhin mo sa school, and yung school dapat ipadala niya yan sa WES or doon sa alinmang institution na magpa-process niyan. So, kailangan makapunta ka muna sa school. Ngayon, kung nasa Canada ka na tapos doon mo palang gagawin, doable pa rin naman. Kaya lang hahanap ka ng representative, i-authorize mo na pumunta sa school in your behalf para ma-request sa school na ipadala yung transcript mo doon sa Canada. Most of the schools, ang ginagawa nila, binibigyan ka lang ng sealed envelope. Nasa loob ng envelope yung request form kasama yung transcript. So kapag binigay sa inyo ng school, pwedeng kayo na yung magpadala doon sa Canada. Some schools naman, then i-charge kayo ng some handling fee or courier fee, tapos sila yung magpapadala doon sa Canada. That is important, no? Yung education credential assessment. We also sent you emails, no, about those things, no, kung paano siya i-process yung education credential assessment. It's very important na gawin nyo na siya ngayon. Ang education credential assessment is valid for 5 years. So you don't have to worry really kung ipaprocess nyo na kaagad at baka mag-expire. Kasi 5 years yung validity niya. Another thing that you may want to consider is yung pag-take ng IELTS, lalo na dun sa may mga accompanying spouse. Kung plano na mag-apply ng PR ng spouse na may open work permit, it would be best na kung hindi man mag-exam na dito, at least mag-prepare na siyang mag-review. Para pagdating doon sa Canada, kung hindi man makapag-exam dito ng IELTS, pwedeng doon mag-exam ng IELTS kaagad. No? Kasi walang immigration programs na hindi nagre-require ng IELTS. Lahat yan kailangan ng IELTS or CELTIP for that matter. So those are the two important things, no, na kailangan mong gawin. And third is yung mga employment certificates ninyo for the last 10 years. So dapat dala-dala nyo na rin yung mga certificate of employments ninyo para kapag nag-apply kayo ng PR, available na yung mga documents na yan. At hindi lang dapat basta employment certificates, no? Dapat nandiyan yung mga information na kailangan makita ng immigration officer. Such as yung position, period covered, job description, magkano yung sweldo. So yun yung mahalaga na information na dapat nasa employment certificate. So kapag nag-apply kayo ng PR, kailangan yung mga employment certificates. This applies doon sa student tsaka doon sa accompanying spouse. Kung wala pang work experience, then that is not necessary, of course. Pero doon sa mga gustong mag-bank doon sa work experience nila para makapag-apply ng PR, highly suggested na i-prepare nyo na rin siya bago kayo umalis. Or at least mag-communicate na kayo doon sa mga employers ninyo kung wala pa yung mga inyong employment certificates. Right? So those are the 3 major documents na kailangan nyo i-prepare. Highly suggested. No? Not mandatory, but highly recommended. Education credential assessment, IELTS, and then yung mga employment certificates. The rest of the documents that will be required for your PR application, available na yan sa inyo dahil nag-apply kayo ng student visa and work permit. Alright? Yung iba, i-renew na lang pero just the same, readily available na siya. So, anong pathway kayo para maging permanent resident? Pinaka-basic is yung express entry. Pero almost always, mas madaling mag-qualified for PR through provincial nominee program. Halos lahat ng provinces actually may mga provincial nominee programs. No? Kung sa Atlantic region naman kayo pupunta, then there's the Atlantic Immigration Pilot. The key
to become a permanent resident is permanent and full-time employment. May mga programs na would require 1 year experience, 2 years experience, yung iba 6 months experience. No? So, depende kung saan province kayo. Ang suggestion namin is that kung saan province kayo pupunta, check the government website. Meron silang list ng mga in-demand occupations doon sa province. Kadalasan itong mga in-demand occupations na ito ang madaling maging PR. So doon sa mga open work permit holders, target those jobs. Alright? For example, meron akong client, registered nurse, nag-aral sa Canada, yung babae. Yung lalaki naman ay may open work permit. Self-employed lang siya dito. Wala siya talagang formal employment. Pero pagdating sa Canada, naging permanent resident sila, hindi dahil doon sa nurse. Dahil doon sa husband. Yung husband, pagdating doon sa British Columbia, nakakuha ng trabaho as a general laborer. Entry-level job. General laborer sa food manufacturing business. But because that occupation is in demand dun sa British Columbia, nag-qualify siya sa provincial nominee program. So permanent resident na sila through the husband, hindi dahil dun sa nurse. In fact, kadalasan na nagiging permanent resident through student visa pathway is through the spouse. Kailangan lang mag-umpisa kayo doon sa mga trabaho na in-demand doon sa Canada. Wag lang kayo maging mapili, no? Kasi maraming mga in-demand occupations, mga entry-level positions. Problem is kung halimbawa, senior manager ka na dito, tapos hindi mo kayang magtrabaho sa mga entry-level positions, medyo mahihirapan ka. No? Pero kung sa trabaho, maraming trabaho po na pwede. Despite the pandemic actually, apparently, na surprisingly, may trabaho pa rin, no? Despite the pandemic. Merong mga na-displace because of the pandemic, pero may mga nag-open up na iba't ibang opportunities. Ang key nyo dyan is that for the next 3 years, 2021, 2022, 2023, 1.2 million new immigrants yung target nilang papasukin, bigyan ng permanent resident status. Dahil may backlog sila doon sa previous years na target nilang gawing permanent resident, they are now conceptualizing a program kung paano mas madaling maging PR yung mga international students. Soon, ilalabas nila yung policy to address that. No? So, now that you've got the student visa, the study visa, ang kailangan nyo nilang talaga ngayon is pumunta sa Canada and dapat naka-focus and targeted yung gagawin po ninyong job hunting. No? In the event na hindi maging permanent resident through the spouse, may mga ano pa naman, no? Gagraduate pa yung student, magkakaroon siya ng ng post-graduation work permit. Mahalaga rin ito, no? Yung extension ng open work permit ng spouse. Right? Pagka-graduate ng student, bibigyan siya ng 90 days para mag-apply ng post-graduation work permit. Kapag yung student ay may job offer na or may trabaho na at the time ng filing ng PGWP, yung open work permit ng spouse marirenew din. However, kung yung international student graduate at the time ng filing ng post-graduation work permit ay wala pa siyang job offer, hindi marirenew yung open work permit ng spouse. Right? Ang mangyayari, halimbawa, immediately after graduation, may 90 days pa siya na validity usually. Nag-apply na yung student ng post-graduation work permit, wala pang trabaho. Wala tayong gagawin muna doon sa spouse dahil valid pa naman yung work permit, yung open work permit ng spouse ng 90 days more. Okay? And then, yung student, kapag nag-submit siya ng PGWP application before the expiration ng study permit niya, allowed na siyang magtrabaho full-time kahit wala pa yung result. Pag nagkatrabaho siya, at yung trabaho dapat yung NOC, OA, and B. No? For example, admin assistant is NOC-B. No? Kung may trabaho na yung PGWP applicant or holder, then that is the time na pwedeng i-apply yung open work permit ng spouse for extension.
Worst scenario halimbawa, mag-e-expired na yung open work permit ng spouse, wala pang trabaho yung international student graduate. So ang gagawin ngayon ng open work permit holder na spouse, i-convert muna yung work permit niya into a visitor record. Okay? That means titigil siyang magtrabaho. And kapag nagkaroon na ng trabaho yung student, international student graduate, tsaka pala siya pwedeng mag-apply ng open work permit extension. Alright? Ang isang alternative para makapag-extend ng open work permit or ng work permit yung spouse ay kung makakahanap siya ng employer na willing mag-sponsor sa kanya. Okay? Or halimbawa ay yung spouse ay na-nominate sa provincial nominee program. Kapag may nomination na yung spouse, pwede na siyang mag-apply ng bridging open work permit. Yung bridging open work permit, this bridges yung status mo as worker hanggang sa maging permanent resident ka. Alright? Pero kung wala ngang job offer, walang nomination, tapos walang trabaho pa yung international student graduate, and then mag-expire na yung work permit mo, kailangan mo munang i-convert yan sa visitor record. Titigil kang magtrabaho, and then mag-a-apply ka lang ulit ng work permit kapag eligible na. Yung kids, regardless kung may trabaho or wala yung international student graduate, automatic yon kasama sa renewal. Alright? So, kasama siya sa renewal. Alright? And then, kaya nga mahalaga na habang nag-aaral pa lang yung student, yung spouse, ay naghahanap na ng permanent and full-time employment, hoping na makapag-apply ka agad ng PR. Hopefully, before matapos yung 2-year program. That is possible actually. Actually, maraming kaming pinaprocess ngayon, ongoing ng nomination ng mga accompanying spouse. So, hindi siya naman problem. Alright? So, moving on. Kung may mga questions po, mamaya sasagutin po natin. Alright. This is also important. No? Join po yung mga Filipino community doon sa Canada. Huwag niyong i-isolate yung sarili po ninyo. Medyo mahihirapan kayo kapag in-isolate niyo yung sarili niyo sa community. Kasi sa totoo lang, paano kayo makakapaghanap ng trabaho, paano kayo makakapaghanap ng bahay na maganda yung deal, kadalasan yan referrals. Alright? So, kung inihiwalay nyo yung sarili nyo doon sa community, saan kayo kukuha ng referrals? Another advantage, kung halimbawa, mag-join kayo dito sa Fanshawe College Filipino Community, this is basically a Facebook group for international students sa Fanshawe College, which we started. Right now, meron na yung 1,200 members. Yung mga graduates ng Fanshawe College, may mga used na books, binebenta nila yan at a lower price. So instead of you buying a new one, pwede kang makakuha ng bargain. No? May mga referrals din sa trabaho, nagpo-post sila dyan. No? So join the community. Kung dun sa school na papasukan ninyo ay wala kayong makitang group, no? Create one, start one. No? Nung sinimulan namin ito, konti pa lang naman talaga yung members. Pero right now, nasa 1,200 na siya. Kadalasan kapag may mga partner schools kami na medyo marami kaming students, ginagawa na namin siya ng Facebook group. And open naman ito sa lahat ng students regardless kung paano sila nakapunta ng Canada. So join one. No? Hanapin niyo lang po sa Facebook yung mga groups ng mga Filipino communities. Alright? Okay, nasa last part na po tayo. Mamaya pwede na po akong mag-entertain ng mga questions. No? But kung hindi nyo pa po na i-like yung aming Facebook page, baka naman po pwede nyo i-like. And kung makakapag-iwan kayo ng mga reviews, feedbacks, which basically help us improve our services, we would really appreciate that. Visit our Facebook page, like it, and we would really appreciate kung makapag-iwan po kayo ng reviews. Alright? So, may mga questions po ba so far? You can raise your hands po, no? Kung may mga questions po kayo. And then,
Kapag tinawag po namin kayo, you can unmute yourself para salita po kaya. May mga questions po ba so far? Ay, yes po. Ay, Yes, ma'am. Sino po yun? Miss Rowena po ba yun, ma'am? yes sir, sorry. Nice, okay po. Go ahead po, ma'am. Sorry kasi hindi ko alam kung saan yung raise ng hands na ano eh. It's okay po. Tatanong ko lang kasi actually naghahanap kami ng house, yung accommodation tsaka yung hotel. Required po ba na maghanap before talaga kami umalis? Kasi tatanungin kami sa immigration. Yes, required po. Dahil doon sa quarantine plan, kailangan may sagot po kayo saan kayo pupunta. Tsaka kung doon pa lang kayo maghahanap, saan kayo mag-i-stay pagdating po doon sa airport. Saan po ba kayong school, ma'am? Sa Fanshawe College po ba kayo? Yes sir, Fanshawe po. Kung sa Fanshawe College po kayo, meron silang tools na makakatulong po sa inyo. Sasagutan nyo lang yan kung meron na ba kayong accommodation, kung no, meron silang isasuggest po sa inyo at a discounted rate. Susunduin kayo sa airport, tatanungin kayo kung may susundo na ba sa inyo, kung wala pa, they will provide it for free. And then ihahatid kayo doon sa quarantine place po ninyo. Okay. Kasi naghanap kami ng bahay. Actually kasi hindi namin alam kung paano mag ano sa Fanshawe, communicate regarding sa accommodation. Kasi once nag-email ako one time, wala silang reply sa akin. Tapos nag-try ako maghanap sa Craigslist. Actually ang dami yung mga binigay niyo sa akin na website ay na ano yun nga yung website na pupuntahan namin. Puro room for rent. Family kami, 4 kami sa isang family. Meron pong tools yung Fanshawe, no? We will send it to you, yung link. It's very user-friendly and nandun na po lahat, no? Tatanungin ka, may accommodation ka na ba? Kung wala, meron silang pinoprovide na mga hotels na pwede inyong tuluyan for 14 days at a discounted rate. Sige sir. Nagpo-provide din sila ng transfer service mula sa airport hanggang doon sa accommodation location po ninyo. And that is free. Okay, sige sir. Please, pasenda lang po sa amin. Yeah. And then kasi actually, I think may mga pinadalang emails po sa inyo. Kung hindi nyo po natanggap, we will resend it. Oh, sige sir. Kasi sobrang daming emails, hindi ko na alam doon. Probably po, na-miss nyo po yung emails na yon, but we will resend it. Okay, sige sir. Kasi nakita na, meron kaming nahanap sa Craigslist, hinihingan kami ng deposit slip, deposit amounting $600. So, natatakot kami baka ma-scam or... Yeah, tama naman po. Fair naman po yan. Pero yun nga, kung sa Fanshawe po kayo, maximize niyo po yung offer ng Fanshawe. Libre yung shuttle service mula airport hanggang doon sa accommodation location. Tapos yung partner hotels nila, discounted rate yung ibibigay po sa inyo. Sige sir. Yun na lang. Siguro yun na lang yung pinaka-the best way para at least yung security din namin maano rin. Kailan po ang alis niyo, ma'am? Hindi pa yata tayo nag-meet in person, ma'am. Hindi tayo nagkatagpo. Hinahanap ka ni Ma'am Connie Tumbocon. Referral kayo ni Miss Connie na nasa nurse kayo, ma'am, no? Nurse si Miss Connie nasa Vancouver. Yes sir. Bali magkasama kami sa hospital. Isa perpetual kayo, ma'am, no? Yes sir, nag-apply na siya for permanent residence. Yep, pinaprocess na po namin kasi nga supervisor na siya doon sa isang care facility. Oo nga sir, ang galing. Kasi kausap namin siya last. So, kita niyo naman, no? Kahit nasa Canada na, we're still connected. Oo nga sir, kaya in-avail namin sir hanggang sa permanent residence din namin. Hopefully ma'am, ganun din yung mangyari po sa inyo. If you're both registered nurse, maganda yung potential po doon. Yes sir, dalawa naman kami sir. Tsaka question sir, may problem kami sa tungkol dun sa money kasi ang sabi nyo 10,000 lang ang pwedeng dalhin or pwede naman more than, pero natatakot naman kami sa security na syempre nakakatakot maghawak ng malaking pera. Nag-try kami sa bank namin, which is Metro Bank, hindi daw sila nag-provide ng traveler's check.
Gawa So, po kayo ng bank draft na nakapangalan po sa inyo. bank draft. Apa. Okay. Bank draft nakapangalan po sa inyo, whether in US dollar or Canadian currency. Pagdating niyo po doon, then mag-open kayo ng account, deposit niyo po yung bank draft, secured po siya. Basta meron lang kayong few thousands na dala-dala para sa mobility po ninyo. Kasi it takes time din bago mag-clear po yung bank draft. Gaano katagal yun kaya, sir? Depende po kasi doon sa mga partner banks ng Metrobank kung saan siya dadaan. It ranges from 2 to 4 weeks. Parang 1 month din. Yeah, apa. Pero minsan, kadalasan mabilis. Pero may mga instances na inaabot ng 1 month yung clearing. Pero yun nga, hindi naman siya magiging problem kung may dala po kayong cash for your mobility. Yes. So yung $10,000 na yun, sir, per ano na yan, family na yon or per head? Now, ang living expenses, ano po ba yung composition ng funding po ninyo? Nagbayad po ba kayo ng 1-year tuition? Yes, sir. Nagbayad kami ng... May GIC po ba kayo? Yes, sir. GIC. Magkano yung GIC po ninyo? 20, sir. 20. Kung bayad nyo na yung 1-year tuition at meron kayong 20,000, which means para sa family of 4, technically, kahit magkano na lang yung dala po ninyo. Kasi na-comply nyo na po yan. Ngayon, nasa sa inyo na kung magkano yung dadalhin po ninyo. Okay. Kasi na-meet nyo na po yung minimum requirement na 1-year tuition and 1-year living expenses. Kasi nga may proof kayo ng 1-year tuition payment, meron kayong proof ng GIC. So yung cash na dala po ninyo, for your mobility na lang or kung magkano man yung gusto niyo pong dalhin. Okay. Di ba sabi niyo nga, sir, kahit more than pa yan, basta i-declare lang namin. Yes, apa. Hindi problem kung magdala kayo ng more than 10,000 as long as i-declare po ninyo. Okay, sir. Sige, sir. Meron pa, sir, yung sa IELTS na binanggit nyo. Sa spouse ko, so siya yung maghahanap ng full-time job. Tapos siya yung magtitip ng IELTS. General po ba or academic ang kailangan? Okay, medyo tricky po kasi. Dalawang bagay kasi. For purposes ng PR application, it should be general training. Pero kung si sir ay nagpaplano ng maging registered nurse sa Ontario, kailangan niya rin ng academic. Okay. Magkahiwalay siya. Yung process po kasi para maging registered nurse kayo sa Ontario, kailangan nyo munang magpa-assess doon sa NNAS. Familiar na po ba kayo doon sa process? Hindi pa. Okay, we will send you information kung paano po kayo magiging registered nurse sa Canada. And then, in that case po, kailangan ng academic. Pero first thing first. Pero depende po kasi doon sa magiging game plan po ninyo. Mas madali kayo magiging PR kung magiging RN muna kayo. Kasi kung RN po kayo, makakakuha kayo ng trabaho as a registered nurse or at least practical nurse, mas madali yung PR. Ngayon, kung hindi kayo registered na nurse sa Canada, hindi kayo makakapagtrabaho as registered nurse. Okay, so ibig sabihin, kailangan, kung gusto namin mapabilis, kailangan muna namin maging registered nurse. Yes, opo, pero hindi ganun kadali, no? Kasi depende doon sa profile po ninyo, yung experience, i-evaluate yan eh. Kapag nakita doon sa evaluation na may mga competency gaps pa kayo, then baka i-require pa na mag-aral, kukuha ng mga courses to complete yung gaps. No? And then kapag na-comply yun, tsaka pala siya pwedeng mag-schedule ng examination. Kapag naipasa yung exam, then pwede na siyang maging registered nurse. Mas madali yung evaluation kung practical nurse muna. Pero kung tatargetin niyo po kasi registered nurse kaagad, medyo mas tough yung mga requirements. Pero kung tatargetin niyo muna is practical nurse, mas madali po yung registration. And practical nurse is also a valid experience po for purposes ng immigration. Ano po ba yung practical nurse, sir? Hindi ko naman masabing nursing aid. No? It's just that mas maraming responsibilities yung registered nurse doon sa practical nurse. So yung practical nurse, sir, wala namang ano yun? Yung may examination din. Regulated din siya. It's just that halimbawa sa IELTS requirement, I think mas mataas yung requirements. Tapos sa experience ng mga Filipino nurses, kadalasan, kung meron ka ng experience dito sa Pilipinas as nurse, registered ka dito,
and then may several years of experience ka na, kadalasan hindi ka nahahanapan ng competency gaps. So diretso ka na sa examination. Pero kung ang i-apply mo for evaluation is as nurse, doon nagkakaroon ng mga additional requirements. Okay. Kasi ang plan sana namin, sir, yung katulad na lang muna kay Ma'am Cons, na hindi Pwede rin naman po, as long as si Ma'am Con ay, pinaprocess na rin. I think nagkaroon lang ng problem sa IELTS yata or something. Pero, pwede naman pong gawin po yan. Okay. Ngayon ay supervisor siya sa isang healthcare facility. So, qualify na siya for PR application. At yun yung tinatrabaho namin ngayon. Okay. Kailangan sponsor, kailangan pa rin ba ng IELTS? Ano? Kailangan pa rin ng IELTS? Sir, kailangan pa daw ba ng IELTS kahit may sponsor na? For PR application, yes. Walang PR program po na hindi nire-require yung IELTS. Lahat po yan meron. Ang kinuha ni Ma'am Con, sir, general? May kinuha na siyang academic for purposes kasi yon ng registration as nurse. Pero for purposes ng PR application, i-require namin siyang mag-general training. Okay. For immigration, general training. For registration, para maging registered na professionals, academic yung kailangan. Okay, sir. Kasi actually, to be honest, meron talaga akong schedule for NCLEX exam. Ano yun, sir? US nga lang yun. Walang problema po. Kung may ipasa niyo po yun, pwede, depende kung saang state yan, kung may reciprocity clause yan between that US state and province ng Canada, mas madali yung transition para maging registered nurse kayo sa Canada. Oh, so parang ililipat lang, sir, yung license ko. Yes, may process din siya. It starts with evaluation. So doon sa evaluation, sasabihin mo, registered nurse ka na sa US, etc. So titingnan nila yan, i-consider nila. Okay, sir. Sige, sir. Yan lang naman, sir. Alright. Thank you pa. Ma'am, yung review namin, ha? Alright. Namin Oo nga po, hindi tayo nag-meet. Pumunta kayo sa office, ma'am. Naka-pandemic pa. Naka-lockdown pa. Opo, sir. Anyway, sige po. Good luck po. Mag-email kami sa inyo tungkol doon sa Pansyo. Ganda ng program ng Pansyo. Okay. Sige, sir. Alright. Sige pa. Alright. Questions from the others? Sir Mark, go ahead. You can unmute yourself. Okay. Sir, itanong ko lang po kasi last time nung nagpa-medical kami, hindi kami nakapag-immunization. Okay. Ngayon, gusto ko lang malaman kung still kailangan pa rin po ba before kami makapunta ng Canada? Immunization po sa mga bata po ba or sa buong family? Sa amin po, ng misis ko po. Okay. So, what kind of immunization yung tinutukoy po ninyo? Ito po, saan po ba kayo nagpa-medical? Sa St. Luke's po. Kasi meron silang sinasabing parang mahal daw kasi sa kanila or may kailangang certificate ng immunization. Sinasuggest nila wag na daw sa kanila kasi mahal. Meron naman daw pong naa-avail sa iba na mas mura. So, yun nga po, naalala ko na yung regarding sa ganun. Hindi ko alam kung... Hindi naman po hinahanap na yan doon sa immigration. Pero yun nga, yung iba, dahil natatakot, well, of course, mahalaga naman yung immunization talaga, no? Pero ganyan din kami. Last time that we visited Canada, so kami natakot din, bakuna rin. Hindi naman hinahanap pagdating doon sa Canada. That's personal experience. So hindi naman siya requirement po hindi siya mandatory requirements. Doon sa po, ang wordings nila diyan is highly recommended. Yes, I think of course. More anti-measles siya tayong sinasabi nila. Yeah. I see. Okay, so far yun lang naman po yung question kasi kailan po yung alis niyo, sir? Well, nakabook kami ng December 30. Alright. Sige. Pansyo rin kayo, sir, no? Yes po. Nakapag-register na po kayo doon sa quarantine plan nila?
Actually, hindi pa. Baka this weekend kasi Pero you've got the hintay link? po namin. Nakuha nyo na yung link kung saan magre-register? Yes po, sa web advisor po. Apa. Yes po, opo, nasabihan namin Miss niya. Alright. So, titingin lang kami doon sa address nung kaibigan po namin. So, hindi ko pa nakukuha. So, yun lang po yung hintay namin. Okay. Yung transfer po mula, Sir. saan po yung kaibigan niyo, sir? Kasi pwede rin kayong magpasundo sa fan show mula sa airport hanggang dun sa kaibigan po ninyo. Po, sa London, sorry, sa Toronto po kasi sila. Wala naman po Sa Toronto problema. po sila eh. Anywhere in So, Ontario, pwede balak kayong po namin magpasundo. sa kaibigan po ninyo. Pero pwede kami magpa... Sa fan show? Yeah, pwede po. So, pwede rin po. Para hindi na maabala yung kaibigan po ninyo. Kaya nga po. So, Libre may bayad naman pa po ba o wala? libre naman po 'yon. So, walang problema po. Antayin na lang natin. I see. Okay. Sige po, sir. Isaswab ulit. Pang 10 to 12. Okay na tayo, sir? Sir, paano kaya din yung ano po, yung, di ba sa swab po, after mga 10 to 12 days po ng quarantine. So, yung transfer po kaya from Toronto to London, sagot din po kaya ni Panso? Hindi na po. Ayun lang. Hindi. Tayo na yung Ang pwede nyo pong gawin, halimbawa, magpapasundo kayo sa, gusto nyo isunduin kayo sa Toronto, babalik kayo ng airport. Pero hindi kayo magpapasundo pagdating niyo po from Philippines. So pasundo kayo sa kaibigan ninyo, tapos pag gusto niyo nang pumunta ng London, mag-register kayo ngayon doon sa fan show, tapos pupunta kayo ngayon doon sa airport. Doon kayo susunduin. May mga gumawa na po niyan. Medyo malayo rin po kasi mga 2 hours po 'yan. Oo nga po. Ang sabi po dun sa orientation kay Fansho, ano po, parang yung kanila daw pong service ay hanggang December 30 lang ata yung free. Yun. So meron po siyang within that period po dapat yung schedule. Oo nga po. Sige. Okay. Ma'am, Yun kung lang pansyo po, po kayo, sir, si Yes, ma'am, dapat kunan nyo rin po siya ng insurance. Contact niyo po yung Morecare. Yes Sa po, actually, Pansyo? yes po. Ninote nga po namin yung sabi nyo kasi Dapat. actually ngayon lang namin talaga siya na yung kailangan din pala ng spouse ko, hiwalay rin pala ng insurance. Right. This is why it is important po. Mahirap pumunta doon ng walang coverage. Pag po kunwari po nakakuha po ng work, di ba po nagbibigay din naman ng insurance yung si employer? Actually, hindi si employer. Kapag halimbawa yung spouse ay nagkaroon na ng trabaho, pwede na siyang mag-qualified sa OHIP, Ontario Health Insurance Program, something. Hindi nakakailanganin yung insurance. Kaya pwedeng ang isang alternative is kumuha lang sa labas, kuha lang muna halimbawa ng mga 6 months instead na 1 year. Ayun nga kasi baka kasi mamaya na kami. Okay. Kasi kapag nagkaroon kayo ng trabaho sa Ontario, qualified na kayo sa OHIP. In fact, pati yung dependent. So, pwedeng dun sa second year, hindi na magbayad ng insurance premium yung student. Anyway, sige po. Okay, sir, bali yun lang naman so far questions namin. Alright. Sir, yung review po namin, ha? Yes, sir, definitely. Alright. Thank you po, sir. Alright. Ma'am Claire? Hello. Good morning po, Sir Apple. Hi. Okay. Itatanong ko lang po sana, sir, kung i-require po ba ang family mag-swab test before departure? Okay, that's a very good question. No? Swab test, more on requirement siya ng airlines. So you need to check with with your airlines kung i-require po kayo. Hindi siya re-require dito sa airport, pero for example, yung last time we've checked sa PAL, pero mukhang nagkaroon din ng recent changes. Pero dati, sabi nila, is kapag direct flight, hindi required yung swab test. Pero kung dadaan ka, for example, sa Hong Kong, sa Japan, these are countries na medyo mahigpit. So,
Kaya kasama doon sa requirements yung swab test. So, the right thing to do, right information na makukuha po ninyo is if you will contact yung airline or yung travel agency where you book your flight. Okay po. Sige po. Sir, another question. Mhm. Hindi ba yung mga airlines nag-offer din sila ng travel insurance? So will that do? Yeah, apo, may mga airlines na nag-o-offer po niyan. Pero syempre, may mga yan mas magandang kumuha doon sa mga insurance agents talaga. Kumbaga, additional add-on services nila, hindi yan yung priority nila. Ang problem kasi is that halimbawa, kailangan niyo ng mag-claims. So, mas mahirap pumontak doon sa airlines for insurance coverage as opposed doon sa ang kokontakin nyo na is yung insurance agent ninyo para mag-assist po sa inyo. Pero technically, pwede naman po. Doon po sa website po namin sa Gateway to Canada. Kasi naghahanap kami ng mga trusted na insurance agents. So, pwede nyo po silang kontakin. Nakita nyo na po ba yung emails na yan? Hindi pa? Yeah, na-receive na namin. So, you can contact them kahit sino po sa kanila and then magpa-quote lang po kayo or hindi naman limited doon kung may mga other kayo na insurance agents na pwede nyo kunan. Ang mahalaga meron po. At yung instead na doon sa airlines, mas maganda doon sa mga insurance agents po talaga kasi mas madali yung support. Okay, sige. And then one more thing po, with regards to dun sa funds na dala-dala namin. So, let's say we have a certain amount of, let's say, 1,000 Canadian dollars lang for, yun nga, yung for expenses lang namin. Pero in terms of the rest of our living expenses, pwede naman ba namin ma-access, let's say, yung aming money from the local bank account dito, doon sa Canada? Kung meron po kayong ATM, yung debit card na merong Visa or Mastercard, yes, you can. Okay. Ang kailangan nyo lang pong i-ensure is pataasan yung daily transaction limit. Kasi usually naka-default yan sa 20,000 pesos lang. So you may want, before you leave, you may want to go to your bank, sa branch ninyo, i-request nyo specifically na taasan yung daily transaction limit. Okay. Okay. Sir, one thing more, sir. Sensya na. Sure, okay lang po. No problem. That's why we're here, para sagutin po yung mga questions po ninyo. Go ahead, sir. We're planning, sir, yung anak ko po kasi sana is continue yung online classes nila even nasa Canada po, yung dito sa Manila. Kasi para, anong grade po sila? yung panganay ko po is grade 10 and then yung bunso ko po is grade 5. Opo. Ay, ang plano po namin, actually, nakipag-coordinate na po si Claire dun sa school. Ay, nag-inquire po ako in one of the school boards if it was a requirement for the kids to immediately enroll pagdating doon. And the information I got was hindi naman daw, nasa discretion ko yun if I want them to continue daw school online here. Tapos, i-enroll ko na lang sila ng September. So, we just wanted to validate kung totoo nga ba yun na hindi school board na po yung kausap ninyo. That's the official po. I can't go against that po. Well, tama naman po. Ang mahalaga lang is just in case magkaroon ng question. Kasi ayaw nila na yung mga kids ay hindi nag-a-attend ng school. Pero kung meron namang proof na nag-a-attend siya ng school online dun sa Philippine schools and that was sanctioned by school board na yung school board po ba na yun is responsible doon sa location kung saan kayo titira? Actually, hindi pa namin na-finalize. Dalawang school board yung kinontak ko. Isa lang yung sumagot. So, yun yung nagbigay ng information. Yeah, tama naman po yan. Ganun naman po. Yun nga lang, kung halimbawa hindi siya kailan po ba kayo darating? We're targeting within mga sa 20th yung flight namin. Pero hindi pa namin na-finalize kasi hinintay pa namin yung passport with a visa na ibalik sa amin. Although we sent it already. Okay. Ano lang po pala ng passport ninyo, no? Okay. Yes. Nakabook na po kayo, hindi pa naman?
Hindi pa po. Hindi Good. pa. Kasi minsan nadidelay po yung release. So, baka mag-book kayo na wala pa yung pass. Mas maganda mag-book yung hawak nyo na po yung ano. Yeah. Pero sir, hindi po nakaka-apekto sir dun sa visa ng mga bata, student visa po. Hindi naman pa. Wala naman po siyang problem. Teacher, may transition yung mga bata, hindi mabigla, pagpasok bigla from here. Tapos Sa experience po ng mga clients namin na nandito na sa Canada, mas madaling mag-adjust yung mga bata kaysa matatanda. Kasi yung mga adults, kailangan mo pang i-unlearn yung years ng mga na-acquire mo na practices, formation yung mga bata. Kasi wala naman silang i-unlearn. So lahat papasok lang. So hindi talaga siya problem. But yeah, I mean, it's okay din na hindi biglain. So mag-transition. Kaya lang, ganun pa rin yan. Kahit mag-online sila ngayon, darating yung time na papasok sila sa school for the first time. Right? So yeah, I mean, whatever makes you comfortable and you think is best for them, yun, nasa sa inyo naman po. Salamat po. Sige pa. Alright. Thank you. Thank you. Sige pa. May follow-up question po si Ma'am Rowena. Tama po ba? Yes, sir. Actually, natanong na nila Sir Mark at saka ni Ma'am Claire regarding din sa vaccines at saka nagulat ako sa airline ticket. Ibig sabihin, sir, hindi pa kami pwedeng mag-book kung wala pa yung visa. Hindi siya practical, number one. Number two is pwede kasing kapag meron kang student visa, discounted yung rate mo doon sa airlines. May mga ganun. May mga travel agencies din na hindi ka ibubook kapag walang proof na meron kang student visa. So technically, antayin muna namin talaga. Yun po yung highly suggested po na gawin. Hawak nyo na po yung visa. Pero ngayon naman po, usually mga 1 week, iba tumatagal ng 2 weeks, nandiyan na po yung visa. Pero usually within a week, dumarating po yung visa upon passport submission. Okay, kasi sabi sa amin doon sa VFS, 2 to 3 weeks daw po. Yeah, po, inaabot po ng 2 weeks nga. Pero may mga recent kami na mabilis lang. Okay. Inabot lang ng parang, less than 2 weeks. Okay. Pero yun nga, the best po na gawin ay hintayin muna yung visa para bago kayo mag-book. Ang problem lang doon is that the closer yung travel date doon sa date kung kailan kayo mag-book, mas mahal na yung ticket. Actually, sir, kaka-check lang namin ngayon ang mahal sobra ng ticket. Yep, nako. So, kasi peak season po. Talagang mahal pag December. Okay, sir. Alright. Yan lang naman yun sa ticket. Okay. May mga questions pa from the other participants. Okay, siguro nasagot na po yung mga tanong. Hawak niyo po bang inyong mga visa ngayon? Yung iba wala pa po pala, no? Parating pa lang po yung visa. Anyway, sige po. Baka may mga pa po kayo, mga questions. Alright, mukhang nasagot na po yung mga tanong. Anyway, sige po. What we will do after is send you an email po, no? To recap. I think napadala na rin naman namin yung mga ibang information, pero we will send yung information na yan. And this pre-departure orientation is basically recorded po, no? So pinopost namin ito sa YouTube channel po namin, so pwede niyo po silang balik-balikan doon just in case for your reference. Wala na pong mga questions. Last call. We still have 30 minutes kung may mga questions pa po. More questions? Okay, mukhang wala na mga questions. Ma'am, sir, we would really appreciate po if you would be able to like our Facebook page and kung makapag-iwan po kayo dyan ng review. Now, doon sa mga clients po namin na nag-avail hanggang PR, ang mahalaga po is makipag-communicate po kayo sa amin. No?
padala nyo sa amin yung copy ng study permit po ninyo. And then, kung kailangan nyo pong makipag-usap, may gusto kayong i-consult, hindi po yan problem. You can always visit the website, book an appointment para sigurado po tayong parehas na available. Or send us an email para ma-address po natin. Pero the best way really is to book an appointment para immediately ma-address po natin yung mga concerns po ninyo. Kahit nasa Canada na po kayo, yung PR application process, yung work permit extension, post-graduation work permit application, hindi po siya problem. We can do that from here. Everything is being done online. Ang mahalaga lang makipag-communicate po kayo. Alright? That being said, thank you very much po and ingat po tayong lahat. Right. Bye! Sir, thank you. Thank you rin po. Thank you. Thank you. Thank you po.